Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa inyong anak, kami tangkilikin ng pagdadalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang magtagal-tagal na sila noon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nakakaharap ang magkabilang panig at magkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay.
Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginoon may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikha ay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Irene, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatos siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa ngayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga kung may mga katuwang o may kasama sa buhay, maging lalo na po yung mga nag-iisa na lamang sa buhay. Gayon din po sa mga may sakit na sa Diyos na lamang umaasa ng kagalingan. Kasama po kayo sa atin dito po sa Healing Mass sa Veritas. Hindi lang po tuwing sa aking misa, pero lahat po ng misa dito ay para sa inyong kagalingan. Mga kapanalig, kahit hindi ko po mabanggit isa-isa, lalo na po yung humihingi ng dalangin at kagalingan, yung mga nakatune in kanina at nagbahagi ng kanilang mga messages sa text, gayon din po sa online, sa ating Facebook at YouTube account.
Ngayong araw din po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Rita ng Cascia. Siya po ay isang Italianang Agustinian na kilala po bilang santo o patron ng mga imposible, yung mga may kaguluhan po sa buhay may asawa at yung mga balo. Kasi matapos po ng kanyang isang pagpapamilya o isang marriage that was tragic and abusive at humantong po sa pagkawalan ng kanyang pamilya, siya po ay nakatagpo makapasok sa kumbento kung saan po iginugol na ang kanyang buhay para po sa debosyon. At dahil po dito siya po ay nakatanggap ng stigmata ni Jesus. Hambang siya po ay nananalangin ng taimtim at kanyang pong pinagdinilayan ang pasyon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay, kapanganakan, paghihirap at kamatayan. Meron pong isang tumimo na sugat sa kanyang noo at pinaniniwalaan pong mula po doon po sa tusok o sa thorn mark ni Jesucristo sa kanya pong ulo na pinutungan ng tinik. Kaya kadalasan po si Santa Rita de Cascia ay hinihingan po ng mga tao na namamatron para po sa mga wala ng pag-asa sa buhay, sa mga desperado. Kaya po sinasabihan siyang the patron of the impossible. Siya po ang patron ng mga imposibleng sitwasyon sa buhay. Siya rin po ay patron ng mga mag-asawa, ng mga balo, at ng mga magulang. Lalo na rin po yung mga hindi nagkakaanak. Sa atin naman po mabuting balita ngayon, si Jesus po ay nagtanong ng makailang beses kay San Juan Pedro. Hindi dahil hindi po niya alam ang sagot dito, dahil alam naman niyang mahal siya ng alagad. Pero para lamang po malaman din ni Pedro na ito ang kanyang gusto at ito ang kanyang sasabihin kay Kristo. Si Pedro po ay nakabawi naman ng kanya pong sinabi ang katotohanan na laman ng kanyang puso, na walang iba kundi si Jesucristo. Tayo rin po madalas ay tinatanong ng ganitong bagay ni Jesus. Paano ba natin ito sinasagot? Sana po yung ating oo ay tunay na oo, kagaya din po ng pag-oo ni Pedro, nahahantong sa dulo sa kanyang kamatayan. Ito po ay hindi isang ordinaryong eksena lamang na pinakita po ni Juan sa kanyang mabuting balita, ang mga huling oras po ng papapakita ni Jesucristo. Matapos kasi po nito ay siya umakyat na sa langit, pero binili na naman po silang hindi sila mag-iisa, sila ibibigyan ng katuwang ang Espiritu Santo. Medyo kung titingnan po ninyo ay awkward scene ito na tinatawag sa English, very awkward, kasi nga tinatanong ni Kristo si Pedro makaitlong beses at ang sagot niya ay, ako ba ay mahal mo? Ang sagot niya ay, oo. Alam niyo naman po iyon. Hindi naman siya pinapahiya ni Jesucristo, kahit alam niyang darating ang panahon na siya ay ipapagtaksil din ni Pedro, ikakaila ng 3 beses. Pero dahil tunay siyang mahal ni Jesus, si Pedro ay muling naibalik sa kanyang kandungan at binigyan ng malaking responsibilidad na pangalagaan ng kanyang mga tagasunod. Kaya nga tinanong siya na, aalagaan mo ba ang aking mga tupa? Papakanin mo ba sila? Mamahalin mo ba sila? Ang tanong ni Jesus na 3 beses ay umaalingaw-ngaw sa magiging pagtanggi ni Pedro. Pero kinita ni Jesus kung nasaan man si Pedro ngayon. Jesus met Peter where he was, just as how he met Thomas in the time that he doubted Jesus' resurrection. Yan po lagi kong binibilin sa mga nangungumpisal sa akin. Nasa saan ka man ngayon ay maaari kang puntahan ni Kristo. Kailangan mo lang na may taimtim na panalangin at hingin siya. Madadama natin dito na si Pedro ay lubos na bang pinatawad ni Jesus. Maaaring mahirap mapatawad kasi kung tayong tao, sasabihin natin, hindi dapat patawarin yan kasi itinatuwa niya si Kristo. Pero ang kakayang maniwala na tayo ay pinatawad sa ating mga pagkakasala sa Diyos, ito yung kailangan natin.
Kasi ito ang pagkakaiba sa pagitan ni Pedro at ni Judas. Ang nag-aalinlangan na si Pedro ay nagmula sa kahihiyan ang kanyang 3 beses na pagkakanulo kay Kristo. Ngayon naman ay magiging bato kung saan itatatag ang simbahang Kristiyano. Simbahan ni Kristo. Ito ang hindi maisip ni Judas, ang posibilidad ng kapatawaran. Sa bagamat narinig niya na ito si Kristo na nagsasabi na ang isang tao ay dapat mapatawad ng 77 at mahigit pa. Pero hindi siya madadala nito. Sa halip, namatay siya sa kawalan ng pag-asa. That's why in times of despair, we all hope in the Lord who never ceases to forgive us. As we forgive others, we must also be ready to ask for forgiveness and believe that we are forgiven unconditionally. Tayo po ay pinapatawad ng Diyos walang dahilan. Hindi ka pinapatawad dahil sa. Hindi ka pinapatawad kung. Hindi ka pinapatawad dahil sa kung anumang dahilan at hihingin sa iyo. Matapos ito ay iaamukin ni Jesus si Pedro na sumunod ka sa akin, follow me. Hindi ito isang hiling lamang, kundi ito ay isang pagtawag na dapat aksyonan. Kaya nakikita po natin na si Jesus binigyan ng misyon si Pedro na maging isang mabuting pastol na pakakanin ang kanyang mga tupa, mamahalin ang kanyang mga tupa, aalagaan ang kanyang mga tupa. Kasama po dito ang sakripisyo at ang pag-ibig. Sinabi rin po ni Jesus na nais niyang makibahagi ang lahat sa kanyang pag-ibig, ganun sa kanyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang pag-ibig nilang dalawa ay naroon sa isa't isa. Si Kristo ay nasa Ama at ang Ama ay na kay Kristo. Kaya ano pa ang dapat nating ikatakot? Kung ito naman ang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At tayo'y tinubos. Ako po, 2009, nang iniwan ko yung aking trabaho sa GMA7 bilang director at producer at pumasok po bilang seminarista sa Society of St. Paul. 2014 naman po, nung ibinigay ko ang aking oo bilang bahagi ng congregation as I took my first vows. At nun nga pong 2022, ako po ay lumuhod, nagmanikluhod, at dumapa at binigay ang aking oo bilang isang pari ng Society of St. Paul. Kami po ang mga pari ng media at social communication. Sa laki po ng pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi naman niya tayo binibigyan ng pagsubok kung para ipakita ang pagmamahal sa Kanya. Kagaya rin ang ginawa niya kay Pedro, dapat nating malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang yakapin. Hindi natin kayang maintindihan, lalo na sa isip ng tao ang gagamitin natin. Si Pedro ay naging isang tao, isang gabay, isang pastol para sa mga apostoles, para sa napakaraming tao. Gayon din sa atin. Bagamat iisipin nating matigas ang kanyang ulo, hindi po ba maraming pagkakataong siya ay pinigilan ni Jesus. Pero nakita rin sa kanya ni Jesus ang isang kalidad na dapat pagtayuan ng simbahan. Kaya po, kung nagkaroon ng pag-asa si Pedro kay Kristo, hilingin din po natin sa Panginoon na bigyan din tayo ng iba pang pagkakataon. Dahil kung pinagbigyan niya si Pedro, ay pagbibigyan niya rin tayo. Hilingin din natin kay Santa Rita ng Cassia na ilapit ang ating mga intensyon, lalo na yung mahihirap ng matupad sa ating isipin. Santa Rita de Cassia, ipanalangin mo kami. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Habang ating ipanalangin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan.
Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng mga may katungkulan sa simbahan naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama namin nasa langit, isugo mo ang inyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana. Naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran naming araw-araw sa katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, nilabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at mga misyonero. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindipating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, si San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod at San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kadugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating ipanalangin ng buong lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ecatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak
ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa pagunita sa mga banal ay nagpuri sa iyong ngalan, upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, humayo kayong taglay ang pagmamahal at ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na ipinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan sa sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang mga pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasibingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoong, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong mga pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili na lahat ng katamisan.
Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na ngalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang lahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno,